Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga kapatid. Welcome po muli kayo dito sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries. Muli pong nagbabalik ko pong maghatid po sa inyo na isa na namang panibagong episode upang ibahagi ang mga pangyayari dito po sa ating bansa. So kahapon po ay nagkaroon ng isang mainit na talakayan sa Senado, diyan po sa Blue Ribbon Committee, kung saan nakipagsagutan po si Senador Marcoleta, no, regarding nga po ito sa pinag-uusapan ho nila na pag-a-apply sa Witness Protection Program ng mga nagnanais po na makapasok po sa WPP. At ang pinag-uusapan nga po nila rito ay yung requisite para makapag-apply. Ayon nga po kay Senador Marcoleta, wala po sa batas ang obligahin ang lahat ng mga mag-a-apply para sa WPP na isole ang mga ninakaw nila. However, isa po sa mga tinitignan po ng DOJ ay ang goodwill or good faith ng mga mag-a-apply sa WPP. Kung sila ba ay willing na isole itong mga ninakaw nilang pera, baka doon po sila posible na maaprubahan sa kanilang aplikasyon para sa proteksyon ng Estado. Mariin pong tinututulan ito ni Senador Marcoleta dahil wala nga po ito sa batas, and at the same time, dapat ang mga willing daw po na makapasok sa WPP ay bigyan muna ng proteksyon para mabigyan tayo ng assurance na magsasabi talaga sila ng kanilang totoong mga nalalaman base sa kanilang personal na knowledge dito nga po sa anomalya sa flood control projects, no, na isiniwalat nga po ng ating minamahal na Pangulo. Pero sa isang banda naman po ay medyo nagbagting po ang tenga ng maraming mga tao dito, especially po sa mga abogado, no, na itong sinabi nga po ni Senador Erwin Tulfo na wala siyang pakialam sa batas. Sometimes we have to bend the law to please the people. So yan po yung ating panonoorin ngayong araw na to. So sa walang pagtatagal, tara, simulan na ho natin. Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosoli talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness o hindi. Senate President. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted?
Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the researcher. reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyong babaguhin ang Sir, batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am articulating Then it's your option, the sir. It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. So yun na nga mga kababayan na nagkasagutan sila ng Secretary Remulla, no? Dahil pinagpupumilitan po kasi ni Secretary Remulla na dapat mayroon ng restitution before the court established kung magkano yung babayaran, kung magkano yung ibabalik, kung meron man. At yun nga po, sabi nga po ni Senador Marcoleta, mahuhulog po ito under court's decision na, no? Right after na ma-establish yung civil liability nitong mga witnesses. So hindi naman, yun nga po, hindi naman ako abogado, pero kung iintindihin po natin, tama naman po dito si Senador Marcoleta kasi nga ang pinagbabatayan niya rito, ang pinaghuhugutan niya rito ay ang batas. Hindi po personal na opinion na kagaya po ng sinasabi ni Secretary Remulla. Ngayon, at the end of their discussion, wala na hong magawa si Secretary Remulla kasi nga tama naman ho yung sinasabi ni Senador Marcoleta na hindi niya opinion yon. Yun nga po ang provision ng batas. So ang sinabi niya na lang dito is yung that is your option. So nung sinabi niya yon, ang nasa isip ko, well, option mo yan, pero ang desisyon manggagaling pa rin sa opisina ko, hindi sa'yo. Kahit ano man ang sabihin ni Senador Marcoleta rito, ang masusunod pa rin dito is yung sekretary ng DOJ. Kung papayagan niya makapasok sa WPP yung mag-asawang Diskaya o hindi. Hindi po ba? Kasi itong mga Diskaya ay malamang kasi nga sila nga yung top di ba? Top contractor dito sa mga flood control projects ng gobyerno So, sila mismo talaga nakakaalam dito kung sino-sino yung mga sangkot. Kung sino-sino yung mga malalaking tae na sangkot dito sa iskandalong ito na ginawa ng mga politiko natin, ng mga kongresista. At kung meron mga senador, pati mga senador. So ito, panoorin din natin kung ano yung naging sagot ni Senador Erwin Tulfo regarding nga dito sa naging pag-uusap nila ni Secretary Remulla at saka Senador Marcoleta. Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta?
sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. So yun nga po mga kababayan, sinabi dito ni Senador Erwin Tulfo na wala siyang pakialam sa batas. Ang pinupunto niya rito is kung ano yung isinigaw ng taong bayan sa mga nagrally po sa Luneta. Yung sa sinabi niya na libo-libo daw na mga nagrally at ang sigaw po nila ay ibalik ang kanilang pera. Okay. So ang tanong natin dyan, lahat ba ng rally doon ay nakawan? Mga nagbabayad ba ng tax yung mga nagrally doon? Hindi ba? Yung mga nagrally doon, di ba, mga kabataan? Nagbabayad ba ng tax yun? Especially yung tinatawag natin na withholding tax. Nagbabayad ba ng withholding tax yun ng mga kabataan na yon? Baka nga VAT lang sa mga binibili nila na na mga produkto Di ba? Although, sige, sabihin natin, tax din yung binabayaran nila. Kinukonsumo naman nila yan Hindi kagaya ng mga nagbabayad ng withholding tax, ng mga corporate tax, at mga malalaking taxes, iba't ibang klase ng malalaking taxes. Yun yung tunay na mga ninanakawan. Sila ang may karapatan na magsabi niyan. Kagaya mo, di ba? Kagaya mo ngayon na nanonood, na nagbabayad ka ng tax. Ikaw na OFW, di ba? Nagpapadala ka. Hindi naman sakto na dumarating sa pamilya mo yung amount na ipinadala mo kasi babawasan ng tax yun. Di ba? So ito ngayon, kung yung boses pala ng taong bayan ay boses ng Diyos, bakit noong January 2025 na nagkaroon ng rally ang 3 milyong katao mahigit diyan sa Luneta Park, sa Quirino Grandstand, maging sa iba't ibang panig ng bansa kung saan lumahok ang mga tao na ito na mga nakaputi na sumisigaw na ayaw nila sa impeachment dahil mapapako ang mga senador imbis na makagawa ng mga batas na makakatulong sa ating bansa na lumago ang ating ekonomiya, na magkaroon ng magandang programa ang ating pamahalaan para sa taong bayan na naghihikahos dahil sa hirap. Bakit hindi ninyo pinakinggan? Yan ang tanong namin sa inyo. Milyon-milyon ang nagrally. Rally, mapayapang rally ito. Hindi ito kagaya ng rally ng 21 na maraming mga sinunog, maraming mga nasaktan, maraming mga nahuli. Bakit hindi niyo pinakinggan? Tinuloy niyo pa rin ang impeachment. Yun nga lang, nasunog nga lang dahil sablay-sablay yung ginawa ng mga kongresista. Di ba? Dapat pinakinggan nyo rin. Kung gusto pala ninyong pakinggan ang taong bayan, dapat pinakinggan nyo rin yung sigaw ng taong bayan na 3 milyon mahigit. Yun, sabi nyo, libo-libo lang Di ba? So kung fair ho kayo, na nakikinig kayo sa boses ng taong bayan, sana pinakinggan nyo yun. So mga kababayan, ito ang tanong natin sa inyo na nanonood dito sa ating channel. Tama ba ang inyong narinig na kailangan nating i-bend ang batas para ma-please natin ang taong bayan? Comment down below mga kababayan. Comment po kayo kung tama po itong sinabi ni Senador Erwin Tulfo. I am not against Senator Erwin Tulfo. Kilala natin ang 3 Tulfo brothers dahil sa kanilang public service. Wala pa sila sa politika, nagsiservisyo na talaga sila sa taong bayan. However, when it comes to politics, medyo nakakalungkot lang kasi pag ang tao na namulat sa public service
ay nahaluan ng politika, talagang doon nasisira eh. Sana naman wag tuluyang masira ang reputasyon ng mga Tulfo Brothers dahil sa politika. So comment down mga kababayan kung ano po yung inyong opinion regarding ho dito sa ating pangyayari kahapon na naganap diyan sa Senado sa Blue Ribbon Committee. So hanggang dito na lamang po muna mga kababayan. Abang-abang po tayo ulit sa mga susunod na pagkakataon. Babantayan po natin itong issue na ito at makakaasa po kayo na maghahatid po tayo ng mga bagong updates sa mga pangyayari po dito sa ating bansa. Hindi po, ito po ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries at your service.